Isa mapagpalang araw sa ating lahat. Ito nga yung pang-apat na araw ng paggawa ng bahay na mag-anak nakatira sa dating waiting shed. Ngayong araw nga, lalagyan naman ng insulation foam bago namin lagyan ng yero para na rin malesen ang init sa loob nito. Dahil nga talagang open space at talagang walang puno ang paligid, kaya after malagyan ay susunod naman ang yero. Medyo mataas din at malawak ang bahay na ito at ito rin nga ang pinakamalawak na pabahay na aming ginawa. Mostly kasi ang sukat ng kwarto na ginagawa namin na 8 by 10 feet. Since marami din sila Ate Girlie, ginawa namin 10 by 12 feet ang sukat. Kaya isa rin talaga sa dahilan kung bakit medyo matagal din namin gawin ito. Ngunit ganun pa man ang mahalaga ay umuusad tayo sa paggawa. Katulad nga nitong paglalagay ng pilar na isa rin talaga sa mahirap gawin na kinakailangan pantayin din. Kaya sa mga ganitong trabaho ay si Tatay Rene lang ang gumagawa at tamang pako lang at assist ang ating may tutulong. Pero minsan nga ay may mga kaibigan din akong tumutulong sa paggawa dito kapag free time nila. Dahil malapit lang din ang bahay ng mga kaibigan ko sa bahay nila Ate Girlie. Unlike sa mga previous natin mga babahay na medyo may kalayuan, pero may iba tayo, di rin talaga biro ang pagko-construction worker. Lalo na sa ganitong panahon na talagang napakainit. Kaya saludo po ako sa inyong lahat. Mabuti na lang din at may waiting shed na pwedeng masilungan. At kung wala nga ito ay papaano na? Fast forward pang 5 araw ng paggawa ng bahay nila. Bali nga namili muna kami ng mga karagdagang materyales, 4 na plywood na pansahig, at 4 na piraso na yero at 2 pirasong palupo. At shoutout din kay ate na nag-a-assist palagi sa atin sa Kimala at palagi nga rin tayo may discount at napakalaking tulong na rin po nun dahil para sa iba pang kakailanganing materyales. Ayan, nakabili tayo ng karagdagang materyales para sa bahay ni Ate Girlie. Plywood, 4 na piraso, 2 pirasong 12, 2 pirasong 6 at palupo. Ayan, ilalagay natin sa bahay ni ate. Loaded na ating tricycle. At ito na nga yung pang-6 na araw ng paggawa ng tahanan nila Ate Girlie. Bali nga may mga part na tapos na lagyan ng pilar at maaari ko na rin malagyan ng dingding. Plain sheet ang ilalagay sa baba para mas matibay kaysa sa plywood, lalo na kapag umuulan. Tapos ang taas naman po nito ay plywood. Kaya pinakuhan ko na rin yung pwedeng lagyan ng dingding. Kasama ko rito ang kaibigan ko si Medwin. Wala ngang problema kapag medyo mataas ang papakuan, hindi na kailangan gumamit ng hagdan. So yan, nalagyan na namin ng dingding na plain sheet. Yan, subali ang kalahati nito ay plywood. So ginagawa ni tatay yung paglalagyan din ng plain sheet namin. Dami sugat. Si Ate Girlie naman ay naggagawa ng
Adobong saging. Gusto niyo sa saging. Magsisinulbot daw siya, oh. Ayaw naman saging. Ha? Ayaw. Kaya nga, mabubulok na lang, hindi pa naluluto, ano? Katatago ni Ipong. Tinago ni Kuya Ipong. Hindi. Nakita ko doon sa ano sa ko. Saan nakita? Sa cabinet? Doon sa nasa sako. Kala ko tinago sa cabinet. Wala nga ni pa sa cabinet. Wala pa sa cabinet? Ay, lagay yung ano, yung mga napaglagyan mo ng gamit dyan. Ay, ano lang yan, mga kaun lang yun. Yung mga galing din lang sa basura. Ano pala nakwento mo sa akin yung ano, yung kapatid mo mawi dito? Mawi daw po yun. Bisitahin ka? Opo. Galing saan? Galing... Bulakaw. Bulakaw. Sambuanga. Sambuanga? Hmm. Ano yun ano? Lalaki, babae? Lalaki po. Ayun sa inyo. Yung ano, yung nag-Dubai dati? Oo, dati po yung nag-Dubai. Doon na siya doon siya nanonood. Kaya nga. Natakot na yung mga anak niya, kaya siya ay ano na. Kaya siya ay... Pero maayos din po ang buhay Oo, nila. maayos pa mo yun. Kung di ka pa pala makikita sa social media, hindi pa malalaman ang sitwasyon mo, no? Opo. Hindi na lang at Niya eh. nakita ka ng mga kapatid mo. Ay, maganda bahay ko. Hmm. Sabi ko, wala man ako maganda bahay. Ano lang, hindi siya maniwala sa akin. Kaya nga. Nalalam niya may trabaho. Ayun sa akin, hindi na may Hindi trabaho. pala alam yung sitwasyon mo, ganito na ano. Na-miss ka nun kasi mabiglang uwi ay. Ay, hindi man talaga po kami nakakita nun. Umalis dito yun ay bitaw lang ako para ako. Kasi 12 ganyan. Oo. Ay paano, saan matutulog pag nakauwi na dito? May pinsa kami dyan ay doon napunta yun pag nauwi dyan. Nakauwi rin pala dito? Oo, matala nga ni po yun. Umuwi yan nung una wala naman ako, nasa Maynila ako. Ilan pa anak mo nun? Dati umuwi yan ay dalawang anak ko, panganay ko tsaka si Abunjo. Hanggang mo, laki na ng mga bata. Kaya nga, tagal na rin pala no? Si Abunjo lang ang kilala niya tsaka yung panganay ko. Tsaka Ay miss na miss mo na? wala nga naman sir. Kami lang magkakapatid ay magkalayo. Kaya nga no? Ang hirap pag magkakahiwalay no? Pag talagang hindi nila akala na gano'n ang buhay. Kaya nga. Ang alam nila ay magandang buhay ko, hindi naman. Eh sabi nga ni nanay, Pasko ay magandang Pasko mo ngayon, magkakita-kita lahat kayo. Sige po. Ganda magkakita-kita kayo magkakapatid. Papasko na sa'yo ni Lord yun, no? Ayaw po, sobra po. Yung pala ang blessing na yun, magkita-kita, malalakas pa. Yan. So yun guys, at ito nga po update natin sa bahay na pinapagawa para kay Ate Girly. Yan. So sa kabilang side naman po ay wala pa yung plywood. So, bukas siguro meron na rin yan at itong kabila. At ito lang muna yung natin. Yan. So tapos na naman ang isang araw natin na may nagawa sa bahay ni Ate Girly na talaga namang malapit na matapos. Yan. So ito nilagay ka, parang ganun kaya no, kay Ate Baby, ay kaya kay Jimmy, kalahati, half body po, plain sheet tapos plywood. So, ito, meron nga insulation foam. Ito yung likod ni Ate Girly. Ayan. So kaya din medyo matagal din yung pagtatrabaho namin dito. Ay ito po yung pinakang malaking nagawa namin na bahay. Kwarto pa lamang po ay parang 10 by 12. So nag-adjust kami para maisabay po dun sa waiting shed. So ito yung pinakamalaking nagawang kwarto. Nawalan sunggab nga lang, pero yung pinakasunggab ay bali tatabuhin na lang ito bukas. Lalagyan na lang ng pinakang palupo para sa ganun ay hindi man pumasok yung ulan din sa kabila. O hindi man mabasa yung plywood. Ayan, lalagyan pa dyan kabila dito.
para matabunan din yung mga butas-butas sa wetting shed ni na ate. At the same time, meron ding paglalagyan ng mga gamit pang luto sila. O ate, masasabi mo talaga ng mga malapit na. Malapit na. Test pa konti. Diyan na kayo matutulog mamaya. Pwede na rin. Pwede na Hmm. Kaya nga, kahit paano meron ng cover. Kasi din yung Bukas ay. Lakas pa naman ng ulan kahapon Ano pa? Basa kayo? Basa kami din. Hindi muna kami natulog. Ginantay muna namin magulaw. Ginantay muna Ay, di puyat puyat. Bago natulog. Mm. At mga bata. Hindi bukas ay na pwede na lalo yan tulugan. Kasi meron ng magiging yun plywood na yan. Ang mga yung aking dalaga yung mga punta dito mga kaklase ko pag natapos yung bahay natin. May napagmalaki ko ngayon. Kaklase. Maayos na yung tahanan po no? Nakita ng mga kaklase. Napapanood po? Napapanood? Oo, napapanood nila. Si Yung mama high school? mo din, napanood namin sa si mama mo kayo. Oo. Panood yan. Swerte naman ni mama mo nakuha sa vlogger. Hindi ako lahat nakuha sa vlogger rin. Swerte. Yung high school po ba yun? Oo, yung grade 8 ko sa Kakawan. Sa Kakawan. Lahat ng teacher. Yan. Nakita nga nila. Sabi ko napakaswerte naman at kayo napili. Habigyan pa kayo ng bahay nun. I-deserve nyo naman kasi wala kayong maayos sa tahanan. Kaya nga nito. No? Ay, yung tahanan ninyo, waiting siya, tapos lagyan lamang tabing. Yun lang talaga namin. Pero nakita na lahat ng teacher yan. Pinunta na rin kami dito. Pero alam ba nila din na doon kayo nakatira dyan sa... Oo, dito po. Pumunta dito lahat ng teacher. Nakita po yung tahanan ninyo? Sabi ay, hayaan nyo nanay. Madating araw may madating sa yung biyaya. Ito na, ang biyaya. Sobra pa. Kaya masayang may bahay na. Dream come true, no, te? Hindi ayos na kasi at Nakita ko ng isang teacher. makatulog na ng Nakita ko ayos. lang, may bahay ka na pala. Konti na lang, mabubuo din. Yan. Baka mamaya may makakita ka ng aircon na tinapon din. Hindi. Palagay mo na lang din sa bahay niya. Ay, napaglulok ng anak ko. Sabi sa barangay, naku, malak yung bayad dati. Yung bahay ni Ate Erle, maging may aircon. Malagay na sa aircon yung Ayo. Panlagay di para lang naman to. Sabi ko, parang kisame lang naman yan. Kisame kasi Naman kayo. mahirap na yung walang insulation foam dahil mainit po lalo din eh. Wala man lang kapuno-puno. So, sabi ko pa kisame lang naman yun Wala tayong aircon, wala tayong kuryente. Napagbulbira ako sa barangay. May aircon daw Naka-aircon pa. Kahit siya bunjo, naka-aircon pa yata namin. Yan, so, ayan po, nagpapasalamat ako sa ating sponsor na si Ma'am Cici and KP. Talaga naman pong malaking katulungan kay Ate Girlie itong tahanan na ibinigay po. Sa ganun, may matutulugan silang maayos. Ayan, so, thank you very much din sa ating mga sponsor kay Ma'am Betty, kay Ma'am Mallory, kay Ma'am Aimee, Tito Dads, Ma'am Richelle Rog, Ma'am Nida, at sa lahat ng mga anonymous sponsors po. Maraming salamat po. May kasama tayo ngayon mga kaibigan ko din. Si Jan at si Medwin. Ang ating mga kasamahan din sa paggawa. Pre, kaway muna pre. Kaway muna pare. Namin pawisan pre Yung mga kasama natin din sa paggawa. Yan. So nagluto nga pala si Ate Girl kanina ng sinulbot. Pre, go na. Dahil pa no? Ang aming merienda for today's video. Sinulbot, tapos bibili na lang ng drinks.